Vice Chairperson, Executive Officer ng National Police Commission, Commissioner Rafael Calinisan, dahil nga po rin sa police na nag-viral, isang police corporal na nag-viral dahil nga po sa kitang-kita ho natin yung video, yung kanyang pagposa sa pagkaladkad doon po sa isang 76 years old na lalaki dyan po sa Taguig Tandem. Ating nasa linya na si Commissioner Rafael Calinisan. Magandang gabi, nagka po sa Riding in Tandem sa DCBB, Glenn at Henry. Glenn, Henry, magandang gabi sa inyo. Hello from the National Police Commission. Yes, sir. Sir, kumusta na po ba yung sitwasyon ngayon? Ito pong nag-viral na police na ito, si Corporal. Totoo lang, let the process unfold. No? I think he's under restrictive custody doon sa Region 4. Binilitaan ako ng Regional Director ng PNP na si General Marantan na nasa holding unit ngayon itong taong ito at under restrictive custody. Sir, gagamitin. At tuloy-tuloy na ngayon ang investigasyon ng ating IMIS, yung Inspection, Monitoring and Investigation Service ng NAPOLCOM, at prepare na rin ng legal service yung criminal case na ipa-file dito sa tao. Sir, ano yung nakita ho kagad nating mali? Initially, dun po sa inyong mga nakalap na ebidensya, anong pagkakamali niya? Ano yung mga kinakaharap niya ngayong mga reklamo? Sobrang dami. Una, para mas maintindihan ng taong bayan, traffic accident lang to. Napakasimpleng bagay. Nagkasagian ng konti. Ano ba naman yung hindi tayo naging mapagmalabis dun sa ordinaryong tao? Pulis ka, nabangga ka. Kung nabangga ka, accidents happen, di ba? So, usapin talaga natin, hindi kailangan mura-murahin yung tao, hindi kailangan siga-sigaan. Hindi naman ikaw yung traffic investigator, kukunin mo yung lisensya. Nag-asta-asta ka dun sa kalsada. Tapos nung inuusog yung sasakyan para makadaan yung likod, iniisip mo, babanggain ka, ginawan mo ng kwentong babanggain ka, hinatakbo sa sasakyan niya. Tapos may edad na to, 76-year-old to. At nung nandun na sa sahig, wala namang laban yung matanda, pupusasan mo, tapos hahaltakan mo ng sa posas. Napakasakit nun. Ano to kung nasubukan nyo na maglaro ng posas at ikaw ay hahatakin ng posas. No? Napakasakit nun. At siguro na lang konting paggalang sa mga senior citizens natin. Lahat naman tayo may tatay, lahat tayo may lolo. It doesn't sit well. Bilang pulis, bilang Pilipino, bilang tao na ganoon mo tatutuhin ang isang may edad. At bilang pulis, ang tawag doon ay reasonable force. Tama ba yung puwersa ang ginagamit mo doon sa isang matter na nasa harapan mo? Dapat bang magsiga-sigaan at kalawitin pa yung may edad, posasan at isubsob sa at atakin at dalhin sa loob ng kotse mong pribado? Parang may mali. Parang may mali doon. Pero doon sa kahapon, ako susko, I'm not so sure that's the issue Pero ang issue siguro doon sa kahapon relating it to this is the complete background investigation of all PNP recruits. Bakit nakapasok yung ganitong klaseng police sa loob ng serbisyo ng Philippine National Police? Baka dapat pagkahigpitan pa ang complete background investigation, pati yung neuropsychiatric examinations ng lahat ng recruit. Oo nga. Sir, kumusta ka? I mean, alam ko sanay kang makasalamuha, buhay mo na ang pulis, mga magulang mo, kasama mo lagi pulis. Sir, yung inasal kahapon ni Corporal, harap-harapan kang sinagot ng ganon. Anong dating po sa inyo nito at maka-apekto ba ito ngayon sa bigat ng kanyang mga kinakakaharapin? Una, it doesn't affect dun sa current cases niya. Okay. However, that is a clear manifestation of his lack of discipline. In fact, yung ginawa niya yun, kakaso-kaso rin yun Kasi he was in front of his superiors. Nandun yung direct boss niya, yung police major, yung sa company commander niya sa mobile force company. Nandun yung provincial director niya. Nandun yung representative ni Chief PNP, yung tagapagsalita ni Chief. Nandun, nasa harapan tayo ng police commissioner, ang tagapamahala ng buong kapulisan. At nasa loob ka ng National Police Commission. Paano kung sa harapan ng lahat ng bossing mo, ganun ang asal mo, paano pa ang magiging asal mo sa ordinaryong tao? Yun ang problema dun. Napakalaking problema natin doon sa totoo lang. And
it just shows a possible discipline issue. Mm-mm. At maybe he has been under the radar for many years. Yung mga kaso niya hindi na sisilip, yung kanyang non-promotion is also an issue. Dapat hindi dapat masyadong matagal sa mababang ranggo. Kung natitenga, dapat na-outright o natatanggal. Oo. Anong nangyayari dito? Hindi napapansin. So we really have to check. Lalo na yung aspetong awol na natanggal ka na. Tapos nakabalik ka Nandiyan pa. ka pa pala. Paano nangyari yun? Oo. Ayun nga yung dapat itatanong ko. Hindi ba pwede nating Baka may imbestigahan ganun pa. din yun, sir? Oo. May pinapaimbestigahan ko Yan. ngayon as we speak. Kasi hindi lang to once twice to Oh, yun nga. Yung unang awol niya, 79 days. Oo. Saan ka Haba. ba? Oo. 79 days ka hindi pumasok. Oo. Oo. Yung pangalawang awol niya, 54 days. Aba. Saan ka pa? Oo. Di ba? Hindi ko maintindihan. At kung pagsusumahin mo yung mga 5 kaso niya, di ba dapat aggravating circumstance at paulit-ulit na meron siyang ginagawang kamalian sa serbisyo? Parang may problema tayo doon. Hindi dapat hinahayaan yung ganitong klaseng pulis. Nakakasira ito sa imahe ng mabuting pulis sa loob na Philippine National Police. So, Vice Chair, alam kong kahapon nagsalita ka na regarding this, na may explanation ka na. Bakit kailangan isa publiko, bakit kailangan ipakita ito sa ating mga kababayan? Una, the offense was very public. Kitang-kita ng buong sambayanan. Kung nakatago ka sa ilalim ng bato, doon mo lang di nakita yung video na kung saan hinila yung isang matanda. At that is very offensive sa kamalayan ng isang ordinaryong Pilipino. Na pwede palang hilahilahin na lang ng isang pulis ang isang ordinaryong taong matanda na walang kalaban-laban. In the same way na the offense was public, the remedy and the solution must be also visible to the Filipino people. Isipin nyo naman, anong isipin ng tao na may ganito kalaking problemang nangyari tapos walang sagot ang gobyerno? Hindi naman maaari yun. Di ba? Kailangan natin kunin ang tiwala ng tao araw-araw. And sabi ko nga, hindi lang ako commissioner ng National Police Commission. Tayo po ang pinuno ng National Police Commission bilang Vice Chairperson at Executive Officer ng NAPOLCOM. Sa Tagalog, tayo po ang tagapagpaganap. Ang punong tagapagpaganap ng opisinang ito. Tayo po nagpapaandar ng opisinang ito. Tayo po nagsasabi sino dapat imbestigahan, ano dapat ang kasong katutukan. Tayo po nag-uutos ng motu proprio. Kaya po hindi ho tayo, kumbaga, aside from being commissioner, isa pa pong appointment ko, yung pagiging viseyo ng NAPOLCOM. Ano pa bang ibig sabihin nun, sir? Ang pinangahawakan ko. Ano pa bang ibig sabihin nga no? Kasi nga, di ba, vice chairperson ka pa. Meron ka pang executive officer. Ibig sabihin talaga mas malawak yung kampanin. Yung po ang trabaho po ng vice chairperson and executive officer. Hindi lang po tayo huwes, tayo po ang tagapagpaganap. Kumbaga tayo po ang ehekutibo. Tayo po ang nagpapaandar ng opisinang NAPOLCOM. Yung pong Tagalog version po nung pagkakalahad niyan. Yung pong mga letrang DCEO sa ating pong trabaho ay napaka-importante dahil tayo nga po ang timon. So part po ng trabaho natin ito, hindi ko gawin. Kung yung pong mga nakaraang NAPOLCOM ng dekada, hindi natin naramdaman, hindi sila gaano kumilos, 'di ba? Medyo inayaan natin na umabot tayo sa ganito. Tayo po ngayon na viseyo ng NAPOLCOM, tayo pong commissioner ng NAPOLCOM ngayon na nakaupo, na mayroon pong 6 na taong mandato at nangako sa taong bayan, nanumpa sa taong bayan na gagampanan natin yung tungkulin natin, gagampanan natin na mahusay. Magalit na magalit, gagampanan natin ng mahusay. Ang nagtatrabaho ng mabuti, magalit na kayong lahat kasi gumagawa tayo ng tama. Di ba? Ayun yung ginawa. It's easier for me to keep quiet. What we're doing here is para sa taong bayan. Ayan. Kung sino bang, feeling nyo ba, madali yung ginagawa namin? Mas madaling makipagkaibigan sa lahat ng skalawag. Totoo naman yun. Totoo yun. Diba? Totoo yun. Totoo naman yun. Kumbaga, kung ayaw ko na sakit ng ulo, buhay-buhay na lang ako dito. Diba? Antayin na lang tayo ng mga biyaya. But no, what we're doing here is we're calling out what is wrong. Yeah. What we're doing here is nagbibigay tayo ng pag-asa sa tao na pwede kayong lumapit sa institusyon ng gobyerno. Kahit masakit, kahit mabigat, kahit hindi popular, kahit may magagalit, kahit delikado sa buhay, gagawin natin ang tama kasi tinanggap natin yung trabahong ito. Hindi ko in-applyan tong trabahong ito, pero tinanggap ko. Nangako ako sa taong bayan, so gagawin ko. So,
Henry, Glenn, lahat na trabaho dito, masinsin ang pag-aaral. Hindi tayo tumatalon lang sa konklusyon. Pinag-aaralan natin lahat ito. Yeah. Any insinuation to the contrary is totally false and unfair. Yeah. Si 5356 Commissioner, may mga texter lang tayo rito. Saludo naman kami sa inyo, Com. Butihon, paano pa kayo nakapagpigil daw kahapon? Buti na lang, mahal tayo ng mga 5356. anghel natin at si Hesus Kristo ay nasa likod natin at kaya ginagabayan. Oo nga, Totoo lang, masakit sa tenga pero nakakatawa Kasi hindi naman tayo politiko Wala naman tayo pakialam sa pogi tayo. Hindi, matagal na tayong pogi. Sabi ng nanay ko, nung bata ako, pogi ako. Di ba? So, niniwala ako, pogi ako. Pero, totoo niyan, hindi naman tayo politiko Wala naman tayong ambisyon sa 2028. Yan. Kung wag ka Diba? So, wala tayong pakialam. Ang gagawin natin, magtrabaho lang tayo dito. Diba? Wala tayong pakialam sa mga ganyan. Napakalinaw. Com, muli maraming salamat. Lagi ka mag-ingat. Good night po sa inyo. Maraming salamat po. Mabuhay kayo. Ayan. Kapuso ka riding in tandem si Commissioner Rafael Vicente Calinisan, ang Vice Chairperson at Executive Officer po ng National Police Commission. Tandem, malinaw yun Wala siyang plano sa 2028 kasi yan ang ibinabato sa kanya lagi ng mga mga netizen sa kanya, yung mga galit. Oo. Pero tandem, doon naman po sa hanay po ng PNP, siguro dapat matutukan itong iniasal ni Mamang Police dahil baka may may problema talaga no? At matutukan uli yung dating problema dating issue patungkol po sa mental wellness ng mga kagawad ng pulis kasi yung stress ba tandem Correct. sa yung trabaho baka nakakaapekto na sa iyo yan At hindi yan dapat yan dun sa pagpasok bilang pulis. Dapat inuulit yan. Ka-riding in tandem. Ganun yan. Kasi ako naniniwala ko inuulit yan. People change. Nagbabago ang tao kasi sa pagdating ng panahon. Naging issue yan tandem noong panahon ng pandemic. Oo, maraming mga pulis ang parang naapektuhan tandem no nung pandemic at maraming problema umusbong patungkol sa mental wellness. Totoo yan. Di ba? Naalala mo nga tandem, yung iba, lalo na pag nasadlak na sa kahirapan, yung walang pera, utang. Ako, ayan na. Nasusubukan ngayon dyan yung mental capacity mo kung paano mo harapin yan. Oo, siguro dapat matutukan to ng PNP tandem. Baka kasi hindi lang yung kahapon yung may ganong problema Totoo. No? Baka marami pa sa inyong hanay ang nakakaranas ng ganyan. Tsaka pinatitignan na ho ni Commissioner Kalinisan yung mga awol na, nandiyan pa. Tapos nagbalikan. Ano na bang nangyari doon? Ba't bigla nakakabalik ng sisilipin po yan. Mukhang madaming makakaladkad. Mukhang marami yun. 2 beses pala nag-awol yan Oo. No? Kasi sa mga sa mga nagtatanong kahapon tandem, yung inasal ng pulis, yung iba natutuwa kayo siguro na pumalag, na may pumalag. Pero ka-riding in tandem kasi 'di ba sa mga sundalo at pulis, ang turo talaga diyan, hindi ka sa superior mo. Seryeser ka lang diyan, seryeser. Superior. Tsaka Wala kang mas magagawa. mainam kung naging humble ka ba tandem? Kasi may mali kang ginawa, dapat nag-apologize ka na lang Yan yung training nila. At nanindigan si Commissioner sinabi po sa riding in tandem, mga kapuso, hindi, pinanindigan niya po yung pagsasapubliko kasi ginawa niyang publiko yung kahihiyan Yan tandem. Bakit nauso yung mga 4 na buwan na live lagi? Sana all.